pong salamat Lord sa pagkakataon na ito na kami po Lord ay makakapakinig muli ng iyong salita. Dalangin po namin Lord na buksan na po Lord yung bawat puso at isipan namin Lord naway matanggap po namin Lord yung mensahe mo sa amin para po sa araw na ito. Guide us by your Holy Spirit, O God. Ikaw po ang mag-minister sa bawat puso ng ng mga makikinig, Panginoon, sa oras na ito. And Lord, dalangin po namin ang iyong pagsama. Lord, inaamin po namin na wala po kami magagawa kung hindi mo po kami sasamahan. Salamat po, Lord. We declare victory para po sa Bible study na ito. And to you be all the glory, honor, and praise. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Ayun. So, ayan, hello po. Kamusta po sa inyong lahat? Ayan. So, ayun, ako ngayon yung magbibigay ng message. So, meron akong inihandang message para sa atin pong lahat. So, pwede po bang pa-flash po nung message? Ayan. So, yung ayan. So, yung verse na kinuha ko is sa First Peter chapter 3 verse 13 to 18. So, itong verse na to is about sa paggawa natin ng mabuti. 'Di ba? Sa paggawa natin ng mabuti kahit na wala nakakita o may nakakita man, no, para sa glory ni Lord. So, gusto kong basahin itong First Peter chapter 3 verse 13 to 18. So, ayun. So, samahan niyo ako sa pagbasa, no? Basahin niyo na lang sa kanya-kanyang, ayun, sa kanya-kanya niyo. So, sabi dito sa First Peter chapter 3 verse 13 to 18, sabi sa verse 13, "Now, who will want to harm you if you are eager to do good?" Verse 14, "But even if you suffer for doing what is right, God will reward you for it. So don't worry or be afraid of their threats." Verse 15, "Instead, you must worship Christ as Lord of your life. And if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it." Verse 16, "But do this in a gentle and respectful way. Keep your conscience clear. Then if people speak against you, they will be ashamed what they see, what a good life you live because you belong to Christ." Next slide po. Kuya, basahin ko sa Tagalog muna, para maano ng Ah, iba. Ayan, sabi po sa Sige First po. Peter, chapter 3, verse 13 to 18. Makinig po tayo, Sabi dito, "At sino naman ang gagawa sa inyo ng masama kung wala kayong hinahangad kundi pawang kabutihan? At sakali man usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Huwag ninyong katakutan ang kanilang kinakatakutan at huwag kayong padadala sa kanila. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Ngunit maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagpapaliwanag bilang mga lingkod ni Kristo. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyo sa inyong magandang pag-uugali." Ayan. Ayan. So, sige, continue tayo. So, sa verse 17, sabi po dito, ah, "Remember, it is better to suffer for doing good, if that is what God wants, than to suffer for doing wrong." Verse 18, "Christ suffered for our sins once for all time. He never sinned, but he died for sinners to bring you safely home to God. He suffered physically death, but he was raised to life in the Spirit." No, so, ang Panginoon po ang magpala sa atin pong binasa. So, dito po sa verse natin, no, sa kinuha nating verse, no, hinimay-himay ko siya, no, hinati-hati ko sa 5. So, meron tayong 5 points. So, ayun po, ang unang point dito is always do good. Sabi nga sa verse 13, "Now, who will want to harm you if you are eager to do good?" No? So, sino nga ba talaga magpapahamang sa iyo kung eager kung sa paggawa ng mabuti,
ay napaka-eager mo sa paggawa ng mabuti, 'no? So, ah, ayun ganito lang 'yan, 'di ba? Kasi kung ikaw sa sarili mo, 'di ba, lagi kang gumagawa ng mabuti, maraming matutuwa sa'yo, 'di ba? Pero kung laging kasamaan yung ginagawa mo, puro panlalait sa kapwa o ano pa man 'yan na hindi maganda, maraming maiinis sa'yo, maraming magagalit sa'yo. At kapag maraming nagalit sa'yo, puwede kang magkaroon ng kaaway, 'di ba? Puwede ka pa nilang pagtangkaan, 'di ba? Dahil nga maraming nagagalit sa'yo dahil hindi maganda yung ginagawa mo. Pero kung ginagawa mo palagi yung tama, maraming matutuwa sa'yo, 'di ba? So, kapag ginawa natin yung tama, puwedeng sabihin sa'tin ng mga kunwari kaibigan nung nanay natin, "Ay, anak mo ba 'yan si gan'to? Alam mo ba ang bait-bait niyan? Ay, anak mo pala si gan'to, alam mo ba, masunurin 'yan, napakamagalang na bata." 'Di ba? So, ayun, 'di ba? So, totoo nga na na totoo nga yung sinasabi dito na, "Who will want to harm you if you are eager to do good?" 'No, so lagi tayong gumawa ng mabuti 'no, may nakakakita man o wala, nasa tagong lugar man o wala, gawin natin yung bagay na alam natin na matutuwa si God 'no. Gawin natin kung ano yung mga bagay na makakapagpasaya kay God 'no. Ayun yung paggawa natin ng tama at yung pagwo-worship sa kanya 'no. So always do good. So next next point po, ayan. So sabi po dito, do the right thing 'no. Gawin natin kung ano yung tamang gawin 'no. Sabi nga sa verse 14, "But even if you suffer for doing what is right, God will reward you for it. So don't worry or be afraid of their threats. Instead, you must worship Christ as Lord of your life." 'No. So sabi nga dito 'no, na but even if you suffer for doing what is right, God will reward you for it, 'no. So, ayun kahit na mag-suffer tayo sa paggawa natin ng mabuti. So example, ganito, ah, meron kang kaibigan, gumawa siya ng hindi tama, 'di ba? Yung kaibigan mo na yun hindi siya gumawa siya ng hindi tama, tapos sinabi niya sa'yo na, "Wag mo akong isusumbong, dahil 'pag sinumbong mo ako, friendship over na tayo, hindi na tayo magkaibigan, hindi na kita kakausapin 'pag sinumbong mo ako." 'Di ba? So, bilang isang kabataang Kristiyano, ano ba dapat yung gagawin natin, 'di ba? As a Christian, 'di ba kailangan gawin natin yung tama. Ngayon dahil nga Kristiyano ka, 'no, alam mo sa sarili mo na kailangan mo siyang isumbong, kailangan mong sabihin yung ginawa niya dahil ayun yung nararapat gawin, 'no? Kapag ginawa mo yun, 'no, kung ginawa mo man yun, sinumbong mo siya, tapos, hindi ka na niya kinausap, wala na kayong communication, 'no, nagsa-suffer ka, 'no, dahil nga dahil nga nawalan ka ng kaibigan. Sabi nga sa Bible, "Don't worry or be afraid of their threats." 'No? Ay sabi nga dun na God will reward you for it. O ire-reward ng Lord. O nakikita ng Lord yung lahat ng ginagawa mo. Yung paggawa mo ng tama, yung pagsunod mo kahit na alam mong hindi na kayo magkakausap ng kaibigan mo. God will reward you for it. No, ire-reward ng Lord yun, 'no? Kaya nga sabi dito na don't worry or be afraid of their threats. Instead, you must worship Christ as Lord of your life. No, we need to worship God. No, ayun nga kasi, ayun yung purpose natin, 'di ba? Kung bakit tayo nabubuhay. No, maraming iba naghahanap sila ng purpose kung saan-saan. Ano ba ang purpose ko? Purpose ko ba? Kaya ba ako nandito sa mundo para gawin tong bagay na to? Para ba maging doktor? Para ba maging engineer? O para ba makuha yung mga pangarap natin? Hindi yun yung purpose natin dito sa mundo. Ang purpose natin is to worship God, no? Ayun yung purpose natin kung bakit tayo nabubuhay, no? Kaya we need to worship God. We need to worship Christ as Lord of our life, no? Ayun, dahil He is worthy to be praised, He is worthy of our worship, no? So, next slide po. Ayan, eto pangatlo. Sabi dito, always be ready to explain your faith as a believer. Sabi nga sa verse 15 na, and if someone asks about your hope as a believer, always be ready to explain it, but do this in a gentle and respectful way,
keep your conscience clear. No? So ayun, as a believer, 'di ba? Kapag kunwari, yung kaibigan natin or kaklase natin or family natin, merong lumapit sa atin, no? Dahil nga nakikita nila na puro mabubuti yung ginagawa natin, nakikita nila si Jesus sa buhay natin, no? Kapag lumapit sila tapos nagtanong, "Uy, bakit ang bait-bait mo? Bakit bakit ganyan ka? Dati hindi ka naman ganyan, eh. Dati ang sama-sama ng ugali mo. Bakit ngayon ang bait-bait mo na?" No? Anong nangyari, no? No? So, ayun, kailangan ready tayong i-explain kung bakit tayo naging gano'n, kung bakit tayo nabago. Na-explain natin na dahil kay Jesus, 'di ba? Explain natin na dahil nga kay Jesus, na sabi nga sa Bible na who is in Christ, he is a new creation. No, bago na siyang nilalang. Yung dati niyang pagkatao, wala na, napako na sa krus, no? Nabubuhay ka na ngayon para kay Kristo. Si Kristo na ngayon yung nabubuhay sa iyo, no? At hindi na ikaw yung nabubuhay para sa sarili mo, kundi si Kristo na, no? Dapat lagi tayong handang mag-explain sa kanila, no? Explain natin kung paano tinubos ni Jesus yung sangkatauhan, kung paano nagkaroon ng kaligtasan, no? Explain natin kung paano din nakapasok yung kasalanan sa mga tao, no? Explain natin na walang matuwid, lahat ay nagkasala, no? Dapat lagi tayong handa na mag-explain sa kanila. Pero sabi nga sa verse 16, "But do this in a gentle and respectful way. Keep your conscience clear." No, kapag mag-explain tayo, kailangan gawin natin in a gentle and respectful way. 'Di ba? Paano ba kapag hindi gentle and respectful way, no? Ganito kapag hindi gentle and respectful way, kunwari meron lumapit sa'yo, na kaibigan mo, nagtatanong siya about your faith, no? Tapos sinabi mo sa kanya na, "Maiimpyerno ka dahil hindi ka nananampalataya kay Jesus." Tingin niyo gentle and respectful way 'yon? Although tama naman yung sinasabi, maiimpyerno siya dahil hindi dahil, ah, maiimpyerno siya dahil hindi siya nanampalataya kay Jesus. Pero we need to do this with gentle and respectful way, 'no? No, tama naman yung sinabi mo na, pupunta ka sa impyerno, 'no, 'pag hindi ka nanampalataya kay Jesus. Pero parang napaka-harsh naman yun, 'di ba? Pero ayun nga, kailangan nating umisip ng paraan kung paano natin ma-e-explain sa kanila, 'no, ng with gentleness and respectful way, 'no. So, puwedeng ganito, 'no, alam mo si Jesus puwedeng ganito, ah, alam mo si Jesus, namatay siya para sa ating lahat, para hindi tayo mapahamak sa impyerno. Ngayon, kung mananampalataya tayo sa kanya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan at hindi tayo mapapahamak sa impyerno. Kasi nga sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believe in Him will not perish but have everlasting life." No, pwedeng gano'n, no? I-explain mo sa kanila kung bakit natin kailangan manampalataya kay Jesus, 'di ba? Kailangan nating gawin with a gentle and respectful way. Ayun po. So, sige po, next slide. So, sabi dito, be ambassador of Christ. No, kapag pa sinabing ambassador, ano ba ibig sabihin ng ambassador? No, pag sinabing ambassador, ito yung representative, no? Kumbaga, kunwari sa isang bansa, merong ambassador doon. Sila yung representative ng bansa nila. Pero sabi nga dito sa text na be ambassador of Christ. No, kailangan maging representative tayo ni Kristo, ni Jesus, no? Sabi nga dito sa verse natin na then if people speak against you, they will be ashamed when they see what a good life you live because you belong to Christ, no? So ayun, kung may mga tao man na nagsasabi ng hindi maganda sa iyo, no? Nagsasabi sila ng mga bagay na masakit sa iyo, no? Pero ginawan mo pa rin sila ng mabuti, no? Sabi dito, they will be ashamed. They s- when they see what a good life you live because you belong to Christ, no? So ayun, no? Bilang isang Kristiyano, 'di ba? Bilang isang Kristiyanong kabataan, kailangan nakikita si Jesus sa buhay natin.
Kailangan kung paano nagsalita si Jesus, kung paano kumilos si Jesus, at kung paano mag-isip si Jesus. Dapat gano'n yung ginagawa natin, no? Para yung mga nagagalit sa atin, papahiya sila kasi nakikita nila ah yung bagay na mabubuti sa atin. Kahit na ginagawa nila tayo ng hindi maganda, ginagawan pa rin natin sila ng ng mabuti, no? So ayun, be ambassador of Christ, no? Tayo dapat yung mag-represent kay Jesus, no? Sa pananalita, sa kilos natin, at maging sa pagkakaroon natin ng care sa iba, no? Gawin natin yung mga bagay na yun kung paano ginawa ni Jesus yung mga bagay na yun. So, ayun. So, sige, next slide po. Sabi dito, it is better to suffer for doing good, no? So, ayun, totoo nga, no? Totoo naman na it is better to suffer for doing good. Sabi nga dito sa verse 17, remember, it is better to suffer for doing good if that is what God wants than to suffer for doing wrong. Verse 18, Christ suffered for our sins once for all time. He never sinned, but he died for sinners to bring you safely home to God. He suffered physically death, and he was raised. Putol po yung verse. Ang sabi po doon, he suffered physically, and he was raised spiritually. Basta ayun po, ganun. So, ayun nga po, no? So, totoo naman, di ba, na it is better to suffer for doing good. No? Kasi, ikaw, di ba, isipin mo, mag-suffer ka para sa masama. Ano mas better doon? Mag-suffer dahil gumawa ka ng mabuti o mag-suffer dahil gumawa ka ng masama? Siyempre, doon na tayo sa mag-suffer tayo dahil ginawa natin yung mabuti. Kaysa naman sa mag-suffer tayo dahil ginawa natin yung mali. No? So si Jesus nga, 'di ba? Sabi nga dito sa verse 18 na si Jesus nag-suffered siya, no? Dahil ginawa niya kung ano yung tama, no? He died for our sins. Ginawa niya kung ano yung makabubuti sa sangkatauhan, no? Kung gano'n yung ginawa ni Jesus, no? Dapat si Jesus yung nagiging example natin, 'di ba? Dapat si Jesus yung fina-follow natin kung paano siya namuhay, no? Hindi ko ibig sabihin na ano magpapako din tayo sa krus, hindi gano'n. Ang ibig kong sabihin kung paano siya namuhay, no? Kung paano siya kahit na ikinahiya siya, kahit na pinersecute siya, 'di ba ginagawa pa rin niya kung ano yung tama. No, dapat maging gano'n tayo. Dapat si Jesus yung maging model natin, no? Hindi yung mga artista, 'di ba? Hindi yung mga K-pop idols. 'Di ba kasi kapag may mga idols tayo, 'di ba? Kapag may mga hinahangaan tayo, ginagaya natin, 'di ba? Ginagaya ginagaya natin. Kunwari, kung yung K-pop idols, 'di ba? Ginagaya natin kung paano sila manamit, kung paano sila magsalita, kung paano sila kumilos. Ngayon, kung si Jesus yung fina-follow natin, kung si Jesus yung ah, yung nagiging model natin, no, gagawin din natin kung paano namuhay si Jesus, no, kung paano siya nagsalita, kung paano siya ah, namuhay, kung paano siya makisalamuha dun sa mga tao sa paligid niya. Dapat ganoon rin tayo, no? So ayun nga, 'di ba? Sabi nga dito, Christ suffered for for our sins once for all time. So ito yung pinakadahilan kung bakit tayo naging Kristiyano, no? Ito yung pinakadahilan kung bakit natin wino-worship si God dahil kay Jesus. Dahil tinupos tayo ni Jesus. No, hindi man tayo naging karapat-dapat, ginawa niya tayong karapat-dapat dahil kay Jesus, no? So, since mga bata pa yung nandito, no? So siguro nagkakaroon din kayo ng mga tanong sa sarili niyo na paano nangyari yon? Paano tayo naligtas ni Jesus ay namatay lang siya? Actually, nung bata ako, isa yan sa mga tanong ko. Pero, ayun nga, para gusto ko lang sagutin yung tanong na yan para din maintindihan nyo kung bakit nga ba ginawa ni Jesus yun. Kung ano nga ba yung pinakadahilan kung bakit nga ginawa ni Jesus yun. So, ganito yan. No? So, nung unang-unang panahon sa Genesis, no, yung creation, di ba? Nag-create si God,
ng mga puno, lahat ng nasa ng lahat ng nakikita natin, create ni Lord 'yan, 'di ba? So, and it was good, no? Nalugod ang Lord dun sa mga nilikha niya. Pero yung ika-anim na araw, nilikha niya ang tao, no? Yung tao lang yung ginamitan niya, yung tao lang yung ah, hinawakan niya. Ginamitan niya ng kamay kasi sa ibang creation, ah, yung sa ibang creation, nagsalita lang si Lord eh. Pero nung ginawa ni Lord yung tao, ginamitan niya ng kamay, hinulma niya tayo. Ayun nga. So, nung nagawa na yung tao, no, dumating si Satanas, yung ahas, 'di ba? Tinukso pero bago pala 'yon, sinabi ni God na pwede niyong kainin ah, pwede niyong kainin lahat ng bunga ng puno. Pwera lang dun sa pwera lang dun sa nag-iisang puno na 'yon na nakakaalam ng mabuti at masama, no? So, nung umalis si God, dumating yung ahas, no, si Satanas. Nilinlang ni Satanas si Eva, no? Kinain niya yung pinagbabawal na fruit, no? So dahil nga nalinlang si Eva, kinain niya. Tapos pinakain rin niya sa asawa niya. Ngayon, nagkaroon na sila ng kasalanan. Dahil doon nagkaroon ng kasalanan sa mga tao, no? Nabahiran tayo ng kasalanan. Dahil nga doon sa pagkakasala na 'yon, no? Meron ng hangganan yung buhay natin, namamatay na tayo, namamatay na yung tao, nagkakaroon na ng sakit, 'di ba? Dahil doon. So, pero nangako ang Lord na gagawa siya ng way, na magbibigay siya ng tagapagligtas. So sino yung tagapagligtas na yon, no? Si Jesus yon, yung tagapagligtas na yon. Ah, ipinanganak si Jesus para mamatay. Na nai-gets nyo ba? Pinanganak si Jesus para mamatay. Kumbaga, ipinanganak si Jesus para mamatay sa mga kasalanan natin, no? So si Jesus, God siya, fully God and fully human, no? Hindi nababawasan yung pagka-Diyos niya ni Jesus. No, fully God pa rin siya 100% and 100% human. Na ipinanganak siya dito sa mundo na baby, lumaki siya, sinunod niya yung lahat ng utos ng Diyos, namuhay siya ng matuwid, no? At at nung pag-edad niya ng 30, no? 30 ay basta yun 30. Ah, doon na siya nag-start ng ministry niya, no? Nag-perform na siya ng mga miracles, ganyan. Tapos nung siguro bandang 30 plus, nakalimutan ko na po yung ano eh, yung edad ni Jesus nung pinako siya sa krus. Basta nung edad na siya ng ilang taon, ayun, doon na yung pinaka-mission niya. Ayun, 33, age of 33. Ah, ayun, ginawa na niya yung mission niya kung bakit siya naparito sa mundo para mamatay sa kasalanan natin. Ngayon, yung lahat ng kasalanan natin, inako niya, no? Kasi nga, isipin niyo, 'di ba, si Jesus namuhay naman siya ng matuwid. Bakit siya paparusahan ng Diyos kung namuhay siya ng matuwid? No, pinarusahan siya ng Diyos kasi nga yung lahat ng kasalanan natin napunta sa kanya, no? Lahat ng pagsisinungaling natin, lahat ng pagsagot-sagot natin sa magulang natin, lahat no napunta sa kanya, no? Inako niya lahat 'yon. Dahil nga inako niya lahat 'yon, tinanggap niya rin lahat ng parusa ng Diyos, no? At namatay siya doon sa krus ng Kalbaryo, no? Yung presence ng Lord no nawala sa kanya, no? Hindi na eto marami kasi nagsasabi na nagpawis daw si Jesus dahil daw sa parusang tatanggapin niya. Hindi dahil doon. No, nagpawis si Jesus ng dugo dahil nga ah, dahil nga yung presence ng Lord is mawawala sa kanya, no? Itatakwil siya ng Lord dahil nga nasa kanya lahat ng kasalanan natin. No, tapos nung namatay si Jesus, bago mamatay pala si Jesus, sabi niya, it is finished. Tapos na, no? Tapos na, meron ng kaligtasan ng lahat ng tao sa mundo. No? As yun, nalagutan na siya ng hininga at nung ikatlong araw nabuhay siya, no? Dahil nga nabuhay si Jesus, no? Nung nabuhay si Jesus, ah tapos nagpakita siya sa mga apostles niya, tapos umakyat na siya sa langit nung pang 40 days, no? Tapos merong mga nakakita noon, 500 witnesses. Ayun. So,
No, gano'n yung ginawa ni Jesus. Ayun yung dahilan kung bakit namatay si Jesus 'to. Isa rin 'yan sa mga tanong ko nung bata ako. Ano bang ginawa ni Jesus? Namatay lang naman siya. No, hindi lang siya basta namatay ng namatay lang, 'di ba? Namatay siya para sa mga kasalanan natin dahil napunta sa kanya yung lahat ng kasalanan natin at tinanggap niya yung parusa na dapat sana sa na dapat sana sa atin mapunta, no? Ngayon kung mananampalataya tayo kay Jesus, kung ipuput natin yung faith natin kay Jesus, yung righteousness ni Jesus is mapupunta sa atin, no? At yung yung mga kasalanan natin napunta na kay Jesus, pinagtagumpayan na niya sa krus. No, napako na sa krus 'yon, no? Kaya ayun, no, dahil kay Jesus, makakalapit na tayo ngayon sa Diyos Ama, na makakapasok na tayo ngayon ng langit, makaka-enter na tayo ng langit. No, ayun yung dahilan kung bakit natin wino-worship si God, kung bakit tayo Christians ngayon, no? So, ah, so pwede po bang pabalik dun sa pinakauna? Hello po. Yung sa unang point po, ayan. So, yung sabi nga dito, 'di ba? Ah, unang point po, ayan. So, sabi dito, always do good, no? Gawin natin kung ano yung mga bagay na na mabuti lagi, no? So, ayun. So, next po. So, sabi doon, do the right thing. Gawin natin kung ano yung mga bagay na na makakabuti palagi, no? So, ayun. No, kahit mag-suffer tayo sa paggawa natin ng mabuti, gawin natin, no, para sa Diyos. So, next is always be ready to explain your faith as a believer, no? Lagi tayong handa dapat mag-explain. Lagi natin dapat handang i-explain kung ano yung kung bakit tayo merong faith kay Jesus, no? Lagi natin i-explain sa iba kung meron mang magtanong sa atin. So, next po, ayan. So, be ambassador of Christ, no? Kailangan i-represent natin si Jesus, no? Kailangan makita si Jesus sa buhay natin, no? Kung paano namuhay si Jesus, dapat ganun rin tayo mamuhay. Dahil inirerepresenta natin si Jesus sa mga buhay natin. Next slide po. So ayun, it is better to suffer for doing good, no? Than to suffer for doing wrong, no? Mas better ay nga, no, mas okay na mag-suffer tayo dahil ginawa natin yung tama kaysa na mag-suffer tayo sa paggawa ng mali. So, for conclusion naman po, ayan. So for conclusion, sabi dito, don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, and in love. In love, in faith, and in purity. So, ayun, don't let anyone look down on you because you are young. No, wag nating hahayaan na maliitin tayo dahil nga mga bata tayo. No, hindi ko naman sinasabi na i-disrespect natin yung mga mas nakakatanda sa atin, no? Ang sabi dito, mag-set tayo ng example, no, sa mga believers, no? In speech, sa pananalita natin, sa bawat sinasabi natin, in conduct, sa bawat ginagawa natin, sa bawat kilos natin, in love, sa pagmamahal, in faith, sa pananampalataya natin kay God, and in purity, no? Sa pagiging malinis natin, no? Sa pagiging pure ng puso natin, na mag-set tayo ng example sa kanila, no? Ay nga, kung paano namuhay si Jesus, dapat ganun rin tayo. So, um, ayun, kung paano namuhay si Jesus, dapat ganun rin tayo. So, sige po, pwede po ba tayong manalangin? Sige po, let's bow our heads and feel the presence of our Lord. Panginoon, marami pong salamat, Lord, sa message na ito na iyo pong ibinigay sa amin. Dalangin po namin, Lord, na naway naintindihan po ng bawat bata, ng bawat nakinig, Panginoon, yung message mo para po sa amin. Tunay nga, Panginoon, na ah, na sino nga po talaga, Panginoon, na magpapahamak sa amin kung eager kami sa paggawa ng mabuti. At Lord, alam po namin na dahil po sa paggawa po namin ng mabuti, kahit na mag-suffer kami, Panginoon, sa paggawa ng mabuti, ah, ay ire-reward mo po, Panginoon, yung lahat ng
paggawa po namin ng mabuti, Panginoon, dahil ah ayun, ire-reward mo po, Panginoon, lahat ng paggawa po namin ng mabuti. Salamat po, O Diyos, ng maraming marami. And Lord, salamat po, Panginoon, dahil po tinubos mo po kami, Panginoon. Dahil po sa iyo, Panginoon, ay meron na po kami buhay na walang hanggan. Malaya na po kami, Panginoon, na makakapasok sa langit. Salamat po ng maraming marami, Lord. Sa iyo pong lahat ng papuri, salamat at pagsamba. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.